Natutuhan mo sa nakaraang aralin na ang bawat isa sa atin ay may mga karapatan at kaakibat na tungkulin. Ang kaalaman sa mga ito ay nagsisilbing gabay upang tayo ay mabuhay ng mapayapa at masaya. Sa pagsasaalang-alang ng iyong mga karapatan at pagganap sa kaakibat nitong tungkulin, ay nahuhubog ang iyong kamalayang pansibiko. Sa kabanatang ito ay matututuhan mo ang pinakamataas na antas ng pakikipagkapwa-tao na tinatawag na kagalingang pansibiko. Subukan natin. Panuto. Basahin ang tanong sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Number 1. Ano ang kagalingang pansibiko? A. Pamumuno sa mga gawaing nagpapakita ng pagtulong sa kapwa at pagpapabuti ng komunidad tungo sa kaunlaran. Hindi lang mga pinuno ang maaaring magpakita ng kagalingang pansibiko. Kahit sino mang mamamayan ay may papel sa pagpapaunlad ng komunidad. B. Pagiging magaling sa pagpapamalas ng angking talino at talento para sa kapakanan ng kapwa at komunidad. Mahalaga ang paggamit ng talento at talino para sa kabutihang panglahat. Pero, hindi lang ito ang sukatan ng kagalingang pansibiko. Letter C. Ang paghahandog ng anumang mayroon para sa kapwa na nagdudulot ng mabuting ugnayan sa mga taong kasangkot sa gawain. Ang pagbibigay ng tulong ay isang aspeto ng kagalingang pansibiko. Pero, mas malawak ang kahulugan nito, kabilang ang aktibong pakikilahok at responsibilidad sa komunidad. At letter D. Pagiging handa at pagnanais ng isang mamamayan na umako ng responsibilidad na makagawa ng bagay na ikabubuti ng kanyang kapwa ang tamang sagot. Dahil ito ang tunay na diwa ng kagalingang pansibiko, ang kusang loob na paggawa ng kabutihan para sa kapwa at lipunan. Number 2. Ano-ano ang mga katangian ng mamamayang namumuhay sa lipunang may kagalingang pansibiko? Letter A. Maasikaso, matyaga, may pananampalataya sa Diyos. Mahalagang personal na katangian ito, ngunit hindi ito direktang tumutukoy sa kagalingang pansibiko na may kinalaman sa pakikilahok sa lipunan. Letter B. Matiwasay, may malasakit sa kapwa, at may ambag sa kaunlaran ang tamang sagot. Dahil ito ang mga katangiang nagpapakita ng aktibong pakikilahok sa pag-unlad ng lipunan. Ang isang mamamayang may kagalingang pansibiko ay aktibong nakikilahok sa pagpapabuti ng kanyang komunidad at may malasakit sa kapakanan ng iba. Letter C. Masipag, may malasakit sa kapwa, at may pangarap sa buhay. Bagamat ang sipag at pangarap ay mahalaga, hindi ito sapat na paglalarawan ng isang mamamayang may kagalingang pansibiko na may ambag sa lipunan. At letter D. Mapamaraan, malikhain, at may pagsisikap na makamit ang nais. Ang pagiging mapamaraan at malikhain ay magagandang katangian. Pero, mas nakatuon ito sa personal na pag-unlad kaysa sa kabuuang kagalingang pansibiko. Number 3. Aling pagkilos ang nagpapakita ng pagtugon at pakikiisa sa mga gawain ng komunidad? Letter A. Pagsali sa pagtatanim ng mga bagong binhi. Isa itong aktibong pakikiisa sa gawain ng komunidad na nakakatulong sa kapaligiran at pangkalahatang kaayusan.
Kaya ito ang tamang sagot. Letter B. Pag-iwas sa paggamit ng mga supot na plastic. Isang mabuting gawi para sa kalikasan. Ngunit ito ay isang individual na kilos at hindi isang gawaing pangkomunidad. Letter C. Paghihiwalay ng basurang nabubulok at di nabubulok. Isang mahalagang ugali para sa tamang waste management. Ngunit ito ay isang personal na responsibilidad at hindi laging nangangailangan ng pakikilahok ng komunidad. Letter D. Paglikha ng mga tula na tumatalakay sa usaping panlipunan. Mahalaga ang sining at panitikan sa pagpapalaganap ng kamalayan. Pero ito ay isang paraan ng pagtatalakay sa issue at hindi direktang pakikilahok sa gawaing pangkomunidad. Number 4. Paano maipakikita ang pagmamalasakit sa kalikasan? Letter A. Tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Mahalaga ang pagtulong sa mga biktima ng bagyo, pero ito ay mas nauugnay sa pagtulong sa kapwa, hindi direkta sa pangangalaga sa kalikasan. Letter B. Maghandog ng sayaw kultural sa mga pista. Ang pagsayaw sa pista ay bahagi ng kulturang Pilipino, pero hindi ito konektado sa pagmamalasakit sa kalikasan. Ang tamang sagot ay letter C. Umiwas na masayang ang mga ginamit na papel. Ang pagtitipid ng papel ay isang tuwirang aksyon sa pangangalaga sa ating kalikasan dahil nababawasan ang pagputol ng mga puno at basura. At letter D. Magbigay ng kontribusyon sa mga feeding program. Ang feeding programs ay isang mahalagang gawaing panlipunan. Pero ito ay mas nakatuon sa pagtulong sa kapwa kaysa sa pangangalaga sa kalikasan. Number 5. Aling gawain ang nagpapakita ng pagbabahagi ng talino at talento? Letter A. Pagsali sa pagtatanim ng mga bagong binhi. Ito ay isang mahalagang gawaing pangkalikasan, pero hindi ito direktang nauugnay sa pagbabahagi ng talino at talento. Letter B. Paglilinis lagi ng kapaligiran, lalo na ng sariling lugar. Ang paglilinis ay nagpapakita ng disiplina at malasakit sa kapaligiran. Pero hindi ito nakatuon sa paggamit ng talento at talino. Letter C. Paglahok sa mga palaro para makaiwas sa bisyo ang mga kabataan. Ang paglahok sa sports ay isang mabuting gawain, pero hindi ito tuwirang pagbabahagi ng talino at talento sa iba. Ang tamang sagot ay letter D. Pagguhit ng larawan na nanghihikayat sa mga kasapi ng komunidad na makiisa sa proyekto. Dito, ginagamit ng isang tao ang kanyang talento sa sining upang magbigay inspirasyon at manghikayat ng iba na makibahagi sa isang mahalagang adhikain. Number 6. Alin sa mga sumusunod na mga gawaing nagsusulong ng kadalingang pansibiko ang kayang gawin ng bata? Ang tamang sagot ay letter A. Pagtulong sa matanda na tumatawid sa kalsada. Kayang gawin ito ng isang bata kahit ito ay isang simpleng kilos ng kabutihan at paggalang sa nakatatanda. Letter B. Pagsali sa malawakang protesta laban sa pamahalaan. Ang malawakang protesta ay isang gawaing pangmatanda dahil nangangailangan ito ng malalim na kaalaman sa isyong panlipunan at maaaring may kaakibat na panganib.
Letter C. Pagbibigay ng tulong pinansyal sa matalinong mag-aaral. Ang pagbibigay ng tulong pinansyal ay kadalasan ginagawa ng mga nakatatanda o may mga kakayahang pinansyal. Ang isang bata ay maaaring tumulong sa ibang paraan, tulad ng pagsuporta o pagbabahagi ng kaalaman. Letter D. Pangangampanya para sa matapat at malinis na halalan. Ang pangangampanya sa halalan ay isang aktibidad na mas angkop sa mga may sapat na gulang. Ang mga bata ay maaari matuto tungkol sa halalan, ngunit hindi pa sila direktang makikilahok dito. Number 7. Alin sa mga katangian ng isang mamamayang may kagalingang pansibiko ang nagpapakita ng lakas ng loob na gawin ang isang bagay? Ang tamang sagot ay letter A, may tiwala sa sarili. Dahil ito ay isang mahalagang katangian upang magawa ng isang tao ang isang bagay ng may kumpiyansa. Ang isang tao may tiwala sa sarili ay hindi natatakot na subukan ang bago, magsalita para sa tama, at makilahok sa mga gawaing makakabuti sa iba. Letter B, may pagkukusang tumulong. Ang pagkukusang tumulong ay isang mabuting katangian, pero hindi ito direktang nagpapakita ng lakas ng loob sa paggawa ng isang bagay. Letter C, may pagkilala sa sariling kakayahan. Ang pagkilala sa sariling kakayahan ay nauugnay sa tiwala sa sarili, pero hindi ito nangangahulugan ng lakas ng loob na gawin ang isang bagay. At letter D, tinatanggap at inuunawa ang kapwa. Ang pag-unawa sa iba ay isang mahalagang katangian ng isang mabuting mamamayan, pero hindi ito direktang nagpapakita ng lakas ng loob. Number 8. Paano maipakikita ng isang mamamayang may kagalingang pansibiko ang pagiging laging handang dumamay at maaasahan sa panahon ng kagipitan? Ang tamang sagot ay letter A, tumulong ng may pagkukusa. Ito ay dahil ang pagkusa sa pagtulong ay isang mahalagang katangian ng isang responsableng mamamayan. Ang isang taong may ganitong ugali ay hindi naghihintay ng utos upang tumulong sa nangangailangan, lalo na sa panahon ng sakuna, trahedya o iba pang pangangailangan. Letter B, kilalanin ang sariling kakayahan. Mahalaga ito sa personal na pag-unlad, pero hindi ito direktang nagpapakita ng aktibong pakikilahok sa pagtulong sa iba sa oras ng kagipitan. Letter C, magkaroon ng tiwala sa sarili. Ang tiwala sa sarili ay mahalaga, pero hindi ito sapat upang masabing laging handang dumamay ang isang mamamayan. Letter D, tanggapin at unawain ang kapwa. Mahalaga ang pag-unawa sa iba, pero mas mahalagang kumilos at kusang tumulong upang tunay na maipakita ang malasakit. Number 9. Anong katangian ng isang mamamayang may kagalingang pansibiko ang pakikiisa lagi sa mga programa at proyekto ng komunidad? Letter A, may pagkukusa siyang tumulong. Ang pagkukusa sa pagtulong ay mahalaga, ngunit ang tanong ay tumutukoy sa pakikiisa sa mga programa at proyekto. Kaya mas angkop ang sagot na tumutukoy sa aktibong pakikilahok. Letter B, kinikilala niya ang sariling kakayahan. Ang pagkilala sa kakayahan ay personal na katangian at hindi direktang nauugnay sa pakikiisa sa proyekto ng komunidad.
Letter C. Tinatanggap at inuunawa niya ang kapwa. Ang pagtanggap at pag-unawa sa iba ay mabuting ugali. Pero hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang isang tao ay lumalahok sa mga programa ng komunidad. Ang tamang sagot ay letter D. Nakikibahagi siya sa gawaing nakabubuti sa bansa. Ang pakikiisa sa mga programa at proyekto ng komunidad ay isang paraan ng pagtulong sa ikabubuti ng lipunan. Ang aktibong mamamayan ay hindi lang tumutulong sa individual na paraan, kundi sumasali rin sa mga pangkalahatang gawain na may positibong epekto sa bansa. Number 10. Bakit masasabing nagmumula sa puso at hindi napipilitan lamang ang pagtulong na ginagawa ng isang mamamayang may kagalingang pansibiko? Ang tamang sagot ay letter A. May pagkukusa siyang tumulong. Dahil ang isang taong may kusang loob na pagtulong ay hindi naghihintay ng kapalit o utos. Ang pagkusa ay nangangahulugan na ang tao ay tumutulong mula sa kanyang sariling kagustuhan, na siyang dahilan kung bakit masasabi nating ito ay nagmumula sa puso. Letter B. May pagkilala siya sa sariling kakayahan. Mahalaga ang pagkilala sa kakayahan, pero hindi ito sapat na dahilan kung bakit ang pagtulong ay nagmumula sa puso. Letter C. Kinatanggap at inuunawa niya ang kapwa. Ang pagtanggap at pag-unawa sa iba ay mabuting katangian, pero hindi nito direktang ipinapakita ang di napipilitang pagtulong. At letter D. Nakikibahagi siya sa gawaing nakabubuti sa bansa. Ang pakikilahok sa gawaing pambansa ay mahalaga, pero maaaring gawin ito dahil sa obligasyon at hindi dahil sa tunay na kagustuhan. Number 11. Alin sa mga katangian ng isang mamamayang may kagalingang pansibiko ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapakanan ng mga tao sa kanyang paligid? Ang tamang sagot ay letter A. May pagkukusang tumulong. Ito ang pinakaangkop na sagot dahil kusang loob na pagtulong ang nagpapakita ng malasakit sa iba. Letter B. May pagkilala sa sariling kakayahan. Mahalaga rin ito, pero mas nakatuon ito sa sarili at hindi direktang nagpapakita ng malasakit sa ibang tao. Letter C. Tinatanggap at inuunawa ang kapwa. Ang pagtanggap at pag-unawa sa iba ay mabuting ugali. Ngunit, hindi ito kasing tuwirang pagpapakita ng aktibong pagmamalasakit, gaya ng husa at aktibong pagtulong. Letter D. Nakikibahagi sa gawaing nakabubuti sa bansa. Mahalaga ang pakikibahagi sa mga gawaing pambansa, pero mas malawak ito at hindi agad nagpapakita ng direktang pagmamalasakit sa mga tao sa kanyang paligid. Number 12. Ano ang dapat gawin ng isang mamamayan upang maging kapaki-pakinabang sa mga gawain para sa komunidad? Ang tamang sagot ay letter A. Sumunod sa mga batas at alituntunin ng komunidad. Ang pagsunod sa batas ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaginhawaan ng lahat sa isang komunidad. Letter B. Paunlarin ang sariling pagkatao, kakayahan at talino. Mahalaga rin ito, ngunit ito ay pansariling pagkunlad at hindi agad nagpapakita ng direktang pakinabang sa komunidad. Letter C. Pansinin ang mga hindi magagandang nakikita sa lugar. Ang pagiging mapanuri sa kapaligiran ay maaaring makatulong. Ngunit, kung puro po na lang ng walang aksyon, hindi ito tunay na pagiging kapaki-pakinabang. At letter D.
makibahagi sa mga pagdiriwang nagaganapin sa lugar. Bagamat maganda ang pakikilahok sa mga selebrasyon ng komunidad, hindi ito sapat na sukatan ng pagiging kapaki-pakinabang. Mas mahalaga ang pagsunod sa batas upang mapanatili ang kaayusan at kagandahan ng lugar. Number 13. Alin sa mga sumusunod na gawain ang nagpapakita ng pagtanggap ng responsibilidad? Ang tamang sagot ay letter A. Araw-araw na dinidiligan ni Joey ang kanilang mga halaman. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng responsableng kilos dahil ginagawa ito ng may kusa at regular upang mapanatiling buhay ang mga halaman. Letter B. Binabantayan ni Karen ang bakanteng lote para hindi tapunan ng basura. Bagamat ito ay isang mabuting gawain, hindi malinaw kung ito ay kanyang regular na responsibilidad o isang kusang loob na aksyon sa iisang pagkakataon. Letter C. Hindi na lumalabas ng bahay si Leo pagsapit ng 10:00 ng gabi dahil sa curfew. Ang pagsunod sa curfew ay isang paggalang sa batas, pero hindi ito kusang responsibilidad, kundi isang ipinapatupad na patakaran. At letter D, umiiwas si Mel sa mga bisyo dahil ayaw niyang mapagalitan ng mga magulang. Bagamat mabuti ang pag-iwas sa bisyo, ang dahilan niya ay takot sa parusa, hindi dahil sa kusang pagtanggap ng responsibilidad. Number 14. Aling dampanin ng isang mamamayan ang nagpapakita ng pagsunod sa alituntunin ng komunidad? Letter A. Pagsali sa mga samahang pansibiko. Mahalaga ang pagiging bahagi ng mga organisasyong para sa komunidad. Pero ito ay isang anyo ng pakikilahok, hindi direktang pagsunod sa alituntunin. Letter B. Pakikiisa sa paglilinis ng maruming ilog. Isa itong mahalagang gawain para sa kalikasan. Pero ito ay voluntaryong aktibidad, hindi tuwirang pagsunod sa isang regulasyon. Ang tamang sagot ay letter C. Pagtapon ng basura sa tamang tapunan, dahil ito ay isang direktang pagsunod sa alituntunin ng komunidad upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan. At letter D. Pagbabahagi ng talento tuwing may pista. Ang pagpapakita ng talento ay isang paraan ng pakikilahok sa kultura ng komunidad. Pero hindi ito tungkol sa pagsunod sa batas o regulasyon. Number 15. Alin sa mga sumusunod ang pinakakapakipakinabang na ibubunga ng pagsali ng mga mamamayan sa mga samahang pansibiko? Letter A. Nakabubuo ng magandang relasyon sa isa't isa ang mga kasapi. Tama na nakakatulong ito sa pagkakaisa. Pero, hindi ito ang pinakamahalagang benepisyo ng pagsali sa samahang pagsibiko. Ang tunay na layunin ay ang aktibong pakikilahok sa pagpapatupad ng mga proyekto. Letter B. Maraming masasalihang organisasyon ang mga mamamayan. Ang dami ng organisasyon ay hindi sukatan ng epekto sa komunidad. Ang mahalaga ay ang aktibong partisipasyon ng mga mamamayan sa mga proyekto. Letter C. Madali sa pamahalaan ang pagsasagawa ng mga programa. Bahagyang tama ito, pero ang mas mahalagang bunga ng pagsali sa samahang pansibiko ay ang dami ng mga taong tumutulong sa aktwal na pagpapatupad ng mga proyekto, hindi lang ang pagpapadali ng proseso. Ang tamang sagot ay letter D.
Dumadami ang kikilos para sa pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Dahil ito ang pinakamahalagang benepisyo ng pakikiisa sa samahang pansibiko, ang aktibong partisipasyon ng mas maraming mamamayan para sa ikabubuti ng komunidad.